Ang EDSA naman, isa sa ilalim sa planong rehabilitasyon ng Department of Public Works and Highways. Mas matinding trapiko asahan na sa mga susunod na buwan. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Isa sa ilalim ang kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA sa rehabilitasyon na isasagawa ng Department of Public Works and Highways ngayong taon. Ayon kay Engineer Jose Bolivar, ang head ng National Capital Region Maintenance Division ng DPWH, planong ayusin sa naturang proyekto ang buong southbound lane ng EDSA, kung saan may pagsasaayos na gagawin sa mga drainage, reblocking ng mga lubak-lubak na bahagi ng kalsada at paglalagay ng aspalto sa daraanan ng mga sasakyan. Yung EDSA po namin na rehabilitation is southbound. Whole of southbound ng EDSA. Yung aming scope of work dun, sir, is yung i-improve namin yung drainage. Then, yung mga portion ng mga sira ng mga pavement, concrete pavement, i-reblock namin. Then, ang pinaka-final po dun po is yung asphalt overlay. Dagdag pa niya, kasalukuyang tinatapos na nila ang magiging traffic management plan para sa gagawing rehabilitasyon ng EDSA southbound lane. Ibinahagi din niya na target nilang matapos ang proyekto ngayong ding taon sapagkat uumpisaan nilang gawin ito bago ang itinakdang petsa ng election ban sa nalalapit na halalan. Inaayos pa namin mabuti yung traffic management plan kasi po para hindi magkaroon ng major traffic. Kasi kapag sabay-sabay po, sir, magta-traffic kasi. Kaya ngayon, inaayos po namin at ipapa-approve po namin sa inyo, sir, yung aming traffic management plan. And then bago po magkaroon ng election ban, baka ma-award na namin bago mag-election ban. Ang aming pong timetable po dito is hanggang try na po namin matapos ng itong 2025. Kasi po meron pa tayong Asian Summit itong 2026, so dapat namin matapos within this year. Dahil dito, maagang nagbigay ng abiso sa publiko si Attorney Don Artes, ang chairman ng Metropolitan Manila Development Authority, na asahan ang pagsikip at pagbagal sa magiging daloy ng trapiko lalo na kapag sinimulan ng gawin ang southbound lane ng EDSA. I-anticipate po natin yung pagsikip ng daloy ng traffic. Pero ito po ay sakripisyo na kailangan nating gawin. Bakit po? Nakikita naman natin yung situation ng EDSA, maraming lubak-lubak sa kalsada. So, expect po heavy traffic habang ginagawa po itong rehabilitation ng EDSA. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!